Hello and welcome pong muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Finally, dito na po tayo sa ating final or last na pay item computation, painting works. Okay, so estimate po natin yung pintura dito. Okay, so hindi lang po itong labas, kundi pati loob, pati itong sa steelworks, yan, syempre may pintura yan, primer lang naman pintura diyan. And then, itong sa railings natin. And then, yung handrail sa stair. Ayun, silip nyo dun. Okay, so yan. Estimate po natin yan. Okay, punta tayo dito sa ating tabulation. Painting works or paint. Okay, so ito po. Before we go directly dun sa ating computation, introduce ko lang po or explain ko lang yung kung ano yung painting na gagamitin natin. Okay, so basically po, yung painting may dalawang klase po. Pampintura sa concrete, and then yung isa pampintura sa steel and wood. Okay, so yun po yung dalawang basic na na klase ng pintura. Okay? Pintura sa konkreto at saka po pintura sa steel or wood. Okay? So pareho lang po yung pintura sa steel or wood. Pareho lang po yun. Okay? And then yung tinatawag po natin na latex, yun po yung pampintura sa concrete, and then yung enamel, yun naman yung pampintura sa steel or wood. Okay, so yun po yung dalawang basic na niya na pintura na ginagamit sa mga bahay. Okay, so yun po yung dalawa na yun. Latex at saka enamel. Okay? Pero aside from that, may mga gagamitin tayong mga ibang item na kailangan natin para mas maganda yung ating pagpintura. So, hindi po agad-agad na magpipintura tayo dyan ng, halimbawa, kung gusto niyo ng kulay gray, halimbawa ganyan. So, hindi po agad-agad na kulay gray ang ilalagay natin. So, may mga ilalagay pa tayo. Okay, so, una, ang ilalagay natin, okay, so separate po yan, so concrete, steel, and wood. Ito, nasabi ko kanina na isa lang po ang pintura niyan. Pero ito, ang sa wood lang, ito lang yung sa varnish natin sa mga pintuan. Okay? So, yan. Unahin natin yung concrete. Ilagay ko lang yung item number. And then, sorry, zoom in ko pala. Okay, so ang unang kailangan natin yung tinatawag natin na concrete neutralizer. Neutralizer. Or tinatawag din po yan na lason sa Tagalog. Or masonry neutralizer. Ito po siyang, ganito po yung itsura niya. Okay, so ito yung branded Boysen. Okay, so ayan masonry neutralizer po yung tawag niya, or concrete neutralizer or lason. Okay? Kaya po mapansin niyo dito masonry neutralizer kasi most of the time ginagamit po siya sa palitada. Okay, so kaya masonry. Okay, so 'di ba most of the time ang natin ang may palitada is yung hollow blocks. Kaya masonry ang tawag diyan. Okay? So, ina-apply po yung concrete neutralizer na yan para po, from the word itself, neutralizer, para mas mapadali yung pag-neutralize ng ating concrete. Kasi kung mapansin nyo po yung mga concrete natin, kapag bare lang siya na palitada, paglipas ng mga ilang buwan, ganun, mapansin nyo may mga crack. Okay? Pero yung mga crack na yan, hindi nyo po yan mapapansin sa mga unang araw o unang linggo ng after magpalitada. Okay, so ang purpose po ng neutralizer is para po mapaaga yung pag-neutralize ng ating plastering. Okay, or our concrete or masonry. Okay, so yun po yung tinatawag natin na lason. Okay, so introduce ko po muna, mamaya na natin i-compute. Okay, so next po natin na kailangan is yung tinatawag natin na skim coat. Ano po ba yung skim coat? So, sa mga hindi po familiar sa skim coat, ang skim coat po is pang masilya. Pang masilya siya, may kulay siya, either white or gray. Hindi ko lang po alam kung merong ibang kulay niyan. Pero ang alam kong kulay niyan, white or gray. And commonly, ang ginagamit natin sa mga residential is kulay white. Kulay white siya kasi, yun nga, kulay white siya. Maybe because, kasi parang na siya, parang, ang tawag dyan, parang na siya, primer na rin. Okay? So pero hindi yung hindi siya, parang mali yung term na primer .
So, kulay puti siya kasi mas maganda kung magpipintura tayo sa base na puti. Okay, so mali pala yung sabi ko na primer. Kasi, meron pa tayong tinatawag mismo na flat latex. So, ito po yung primer. Ito na mismo yung primer. Okay, so, after nating maglason or concrete neutralizer, okay, magpalipas tayo ng mga 3 or at least 3 days, saka tayo mag-skim coat. Okay, yung, by the way, yung skim coat natin is yung buo. Hindi lang yung mga crack-crack as in batak siya na tinatawag. Buo siya. Buo siya as in buo siya na ano, lalagyan natin ng skim coat. Okay? So after natin mag-skim coat, lilihahin natin siya para matanggal yung ali-alikabok, para mas makapit yung next natin na gagawin which is yung ito na, yung primer natin na puti. Flat latex paint. Okay? Okay, so yun po yun. After natin mag-flat latex, bali isang coat lang ang gagawin natin dyan. Ang next na natin yung top coat. Okay, so top coat. Bali ang ilalagay natin is semi-gloss. Semi-gloss na latex paint. Okay? So, bali ang kulay niya, kulay cream na lang based dyan sa ating perspective. Pero, hindi lang cream ang kailangan natin kasi mapansin nyo may kulay gray din. Yan, kung mapansin nyo itong sa plano. Yan. Ito parang medyo yellowish siya pero yan, cream na lang ilagay natin. Okay, so halos parehas lang naman yan. Okay? So, yan, mapansin nyo, hindi lang po cream. Kailangan din natin ng kulay gray. Ayan o. Yan, gray. Okay, medyo kulay black lang pero gray po yan or parang dark gray. So, kopyahin ko lang ito. Ctrl C, Ctrl V, palitan ko lang to ng color gray. Okay, so, ayan, latex pa rin nakalagay kasi, ay, that's mighty. Yan, kasi concrete pa rin tayo. Okay? Yan, estimate na ba natin to or yung steel muna? Ay, ito na muna pala. Steel na lang muna. Introduce ko muna yung sa steel. Okay? So, yun po yung concrete natin, ha? Yun yung step natin. First step, maglalason tayo using concrete neutralizer. Next, magpalipas tayo ng mga at least 3 days para i-apply yung ating skim coat. Okay? Next, lilihain natin yung skim coat. Buo yan po hindi lang labas, pati loob. Babatakan natin yan. And then, after natin yung skim coat, lilihahin. Next, mag-apply tayo ng isang coat nito. Lagay na lang din natin dito. 1 coat. Okay? After natin mag-primer, next na po natin ay itong top coat na. 2 coatings at least. 2 coats. Yan. Okay, so ito po, baka may magtaka sa inyo kasi yung skim coat, ano siya puti na siya So, pwede po bang yun na rin ang magsaserve na flat or primer ko? Kung ako lang, mas recommended na maglagay pa rin po kayo nito. Ito po kasing primer na or itong flat latex white. Ito po yung parang magsaserve as binder between dito at saka dyan. Para mas maganda yung kapit ng top coat natin dito. Okay, so parang yung iba ang tawag dito is binder. Okay, so yun po yung purpose ng flat natin or ng primer natin. Okay, so kaya yung iba, halimbawang hindi ka mag-skim coat, pwede ka namang dumiretso dito pero advisable pa rin kapag mag-flat ka muna and then mag-top coat kahit hindi ka na mag-skim coat. Okay? So, yun po yun. Bali yung palitada natin dito pala is rough, hindi yung plain na pinuruhan. Okay? So, rough finish lang yung palitada natin. Okay? And then, optional din po pala kapag nakita nyo na medyo rough talaga, medyo pangit yung yung pagkakapalitada, pwede nyong i-grinder muna para at least hindi masyadong magastos sa ating skim coat. Okay? So, yun. Balik tayo dito sa ating steel. Sa steel naman po, ang kailangan lang natin is ito, metal primer. Okay, metal primer paint. Ang dalawang klaseng or dalawang kulay po ang alam ko nito, gray at saka red or maroon. Okay, so yun po. Pero gray ang gamitin natin kasi mas madali siyang top coatan. Okay, compare kasi dun sa red, kapag tinapcoatan mo, minsan lalabas pa rin yung red, yung pagka-red niya or pagka-maroon niya. So, mas maganda na gray. Okay?
Next po natin, kailangan na natin yung top coat natin. Okay, so semi-gloss pa rin. Top coat na semi-gloss. Gloss. Enamel paint naman. Enamel paint. Okay, so ito color cream din. Kung mapansin nyo sa perspective natin, and then 2 coats. Yan, mapansin nyo sa perspective natin, ayun o, halos parehas sila ng kulay. Okay? So, baka sabihin, baka kasi may magsita, mas maganda sana kung iba-iba yung kulay. Tama naman, mas maganda kung iba-iba yung kulay. Pero take note, yung purpose po kasi natin is estimate. Okay? So, kung gusto nyo ng ibang kulay, why not? Kayo na pong bahala. Okay? So, balik tayo dito. Mapansin nyo, halos pares lang sila, ang pagkakaiba lang nila is itong latex at saka enamel. Okay? So, ito, pwede ko nang kopyahin yan and then palitan ko rin to ng gray kasi mapapansin nyo, kailangan din natin ng gray. Ayun o, gray. Okay? So, kung tingnan natin sa 3D model natin, yan. So, gray yan. Okay? So, yun po. Sa wood naman, ang kailangan natin ay ito. Pakita ko lang po ito. Lacquer sanding sealer. Yan. So, after po nating maliha yung ating mga kahoy, yan, itong mga pintuan natin. After natin, kasi, ang ano natin, kumbaga, pag binili natin ito, ano pa lang siya, as in kahoy, bare pa lang siya, wala siyang varnish, wala siyang kahit anong in-apply na pintura. So, bare pa lang po siya. So, ang una natin gagawin sa pagpintura niyan is lilihain muna natin, which is dito natin ilalagay later on yan, yung ating sa miscellaneous. After nating maliha, mag-a-apply tayo nito. Ito tinatawag na lacquer sanding sealer. So, ito, from the word itself, mapansin nyo, lacquer sanding sealer. So, after nating mag-sanding or magliha, yung pagliha po kasi ang English yun is sanding. So, after natin mag-sanding, ito na yung i-apply natin. So, parang ito, mag-serve siya as primer naman sa kahoy. Okay? So, mas maganda na ito ang gamitin nyo na primer pang kahoy. Especially sa mga pintuan. Okay? So, lacquer sanding sealer. Lacquer sanding sealer. Okay? So, after natin mag-sanding sealer, yung varnish na, yung top coat. Top coat. Varnish. Sa varnish naman, maraming klase yan. So, ilagay ko na lang dito, mga mahogany. Yung ganyan na lang siguro. Mahogany style. Mahogany color. Ganyan na lang. Or color mahogany. Para parehas sa taas. Color mahogany. Okay, so kung gusto nyo ibang kulay, pwede lang naman. So, ito ilagay ko 2 coats. 2 coats. Okay, sa miscellaneous naman, ang kailangan natin ay... Teka lang po I-drag ko lang yan. So, ang kailangan natin dito sa miscellaneous, yung tinatawag natin na mesh tape or fiberglass mesh tape. Okay, mesh tape. Ang size po niyan, 2 inches by 30 meters ang haba. Okay, so ano po bang purpose niyan? So, try nating mag-search para ma-explain ko ng mabuti. So, yung mga drywall po kasi natin, di ba may mga connection yan? Drywall partition. Drywall partition, yan. Yan, yung mga ito, for example yan, yan. Mapansin nyo, drywall yan. Yung mga connection niya na yan, mas maganda sana yung ito. Ito na lang. Yan. Yan. Yung mga connection na yan, kapag pipinturahan natin para maging plain yan, syempre gusto natin plain yan eh. So, lalagyan muna natin na yan ng mesh tape. After natin lagyan ng mesh tape, lalagyan din natin ng masilya. Ang masilya na gagamitin na po natin dyan ay skim coat na rin. Okay, so parang ganito siya. Okay, so pwede rin naman na yung putty, pero dito sa bahay natin, okay na po yung skim coat. Okay, so kung gusto nyo naman ng mga masonry putty, wala pong problema. Or wall putty. Okay, so yun po yung purpose niyang mesh tape. And nandito na rin lang tayo, mapansin nyo, yan. Bakit meron dyan sa mga yan? So, meron po dyan kasi, para matakpan, ito po, wala nang mesh tape yan Ang mesh tape natin is yung sa connection lang. So, parang dito lang. Okay? Pero ito, syempre may mga rivet yan or kaya may mga screw. So, tinatakpan din natin yan para mas makinis ba itong ating wall. Okay? So, yan ang pangpakinis natin or pangpalitada natin or pang masilya rather is skim coat na rin. Okay? So, yun po. Yun, fiberglass mesh tape yan. So, compute natin yan later on. Next po, kailangan natin ng sandpaper. Sa sandpaper, hindi ko na i-specify kung yung mga number. Parang consumables na rin po kasi to. So, but anyway,
yung mga sizes po natin na kailangan dyan is 80, 120, and 800. So, yun po yung mga kailangan natin. Most especially dun sa pintuan natin. Okay? Next po natin, sa sandpaper, siyempre, kailangan natin ng paintbrush. Okay? Sa mga paintbrush naman, search natin. Paintbrush. Maraming klase po niyan, maraming sizes. Okay? So, yun po yung mga sizes niya. May mga D1, 1/2, D1, D2, D3, D4. Okay? Hindi ko lang po alam kung may mas malaki pa sa D4. Okay? So, yan po yung mga sizes niya. Okay? So, next po, kailangan natin siyempre ng roller brush. Okay? So, roller brush naman, brush. Okay? So, yan po yung roller brush. And then, kailangan din natin ng roller plate. Ano po ba ang roller plate? So, ito po yung, yung ganyan. Okay? So, search natin, roller plate. Yan. So, yan po yung plate na tinatawag. Okay? So, nilalagyan po yan kadalasan ng papel muna or ng plastic kako para mas kapag kasi dinerecho yung nilagay diyan yung pintura, mahirap siyang linisan, unlike kapag may plastic muna or binalutan niyo ng plastic para at least madaling tanggalin, para later on magagamit yun ng mas madali. Okay? Ito, bakit meron pa tong mga bakante? Baka may nakalimutan lang ako or na-specify ko lang tong mga sizes na yan. Pero ito, i-hide ko na lang muna. Okay? Check recording. Goods tayo. Baka mag 2 parts po pala tayo dito. Okay, so estimate na natin yung ating mga materyales, yung quantity. Okay? Ito po, madali lang po yung pag-estimate nito. Okay? Parang ano ba yun? Parang plastering din. Okay, parang yan, plastering, mag-times ka lang ng 18, ganyan, times ka lang ng 0.02, yan. Kaso, kung maalala nyo, ang matagal lang dito is ito, paghanap ng area. Okay? Once may area ka na, madali na lang po yan, divide na lang, di ba? So, later on naman, papasadahan natin kung ano yung coverage niya. For example, itong concrete neutralizer, galon yan. So, sa isang galon, ilang square meter ba? Yung mga ganyan. Then, ito bag. And then, ito pail. And then, ito pail din. Pero ito, galon na lang. Kasi, mapansin yung kulay gray. Konti lang naman ang kailangan natin dyan. Okay? And then, dito sa primer naman, galon na lang din. And then, ito, galon din. Or galon. And ito, check natin mamaya kung pwedeng i-liters. Okay? Baka kasi, mapansin nyo, konti lang to. Baka okay lang ng litro-litro lang. Pero check natin mamaya. Okay? Dito naman sa sanding sealer, liter na lang. Liter siya. And then ito, liter din. Okay? Dito sa fiberglass mesh tape, isang per piece po yan. Per piece and then per piece din yan. Okay? Yan. Okay? So, yun. Computein po muna natin yung area. Okay, para sa ating concrete neutralizer. Okay, so, as I've said po, ang a-applyan natin ng concrete neutralizer is itong pinalitadahan natin. Okay? Pinalitadahan natin, so, ibig sabihin, ang area na kailangan natin dyan, dito ko na lang po ilagay, Yan, dito ko na lang ilagay, sorry. Zoom out ko ng onti, yan. Dito ko na lang ilagay yung ating, i-hide ko muna to, para mas maganda. Okay? Dito ko na lang sa side ilagay, Hindi po muna dito. Mamaya ko ilalagay yung total dyan. Dito sa concrete neutralizer, ang kailangan natin na area dyan, yung area na rin ng plastering. Okay? So, yun po. Area ng plastering. Ngayon, estimate na natin yung ating concrete neutralizer or your lason. Okay? Pero, ano nga ba yung coverage ng isang galon ng ating neutralizer? Okay, so ito po, balikan natin yung picture kanina. Mapansin nyo dito, coverage, theoretical coverage per 4 liters. Yung 4 liters po, isang galon yan, Okay, is 20 square meter. Pero, take note, ito, hindi po yan puro na i-apply natin, Hindi yan puro na ilalagay natin dyan. Hinahalo pa po ito sa tubig. Okay, so ano po yung ratio? Ito po yung recommended, 1 part nito into 16 parts ng clean water. Okay? So, kung isang galon po nito, 16 na galon ng clean water.
Okay, so ang mangyayari, kung ito is 20 square meter yung isang litro, ay 4 liters, isang galon, so itatimes natin siya sa 16, yun yung coverage niya. Okay, so ito, itatimes natin siya, dito ko na lang ilagay sa, ito, coverage per, per unit, ganun ko na lang. Coverage per unit, zoom out ko lang ulit. Coverage per unit, itong isa naman ay coverage lang. Kumbaga ito yung paglalagyan. So coverage per unit 20 times 16. Okay? So sabi niya diyan 20 square meter sa isang galon, tapos itatimes natin sa 16 kasi nga magiging 16 ano yan? Magiging 16 liters. 16 parts times 16. Okay? So ito, divide na lang natin siya dito. Okay? And then, i-round up natin siya. Okay? Kasi hindi yan saktong 1. Nagpakita lang kanina 1, pero hindi po yung saktong 1. Okay? So, yan. And then, yung isang galon, parang mga 250 o 300 ata. Ganyan. Hindi ko lang sure pala kung ito yung 250. Okay? So, yan. Next po natin, skim coat. Okay? Yung skim coat, kagaya ng sabi ko kanina, is itong buo. Kumbaga, kung ano yung pinalitadahan natin, ganun din yun. Yun na rin yung gagamitan natin ng skim coat. Pero, nabanggit ko rin po kanina na kailangan natin lagyan ito. Sana yun? Yan, ito. Kailangan natin lagyan yan. Okay, so sa pag-compute niyan, unahin ko po muna ito. Ito yung sa plastering, i-equals ko na lang. Pero i-add po natin yung ating sa drywall. Yan. I-add natin yung mga connection nito. Yan, mga connection. Okay, so ang ang i-consider natin na width niyan is 4 inches. Yan, or 0.1. Yan, yung mga connection niya na lang na yan. Okay, so sa pag-compute niyan, kung ilang, ang kailangan kasi natin dito, di ba, yung line lang. Okay? Kung maalala nyo, may kahawig siya na computation. Burahin ko lang po ito. Burahin ko lang muna saglit. Which is ito. Sa tile grout. Saan na yun? Wait lang. Tile grout. Asan na ba yun? Yan. Ito. Kung mapansin nyo, halos ganito yung computation natin, di ba? Take note, yung tile grout, di ba, ang ginagamitan lang natin yan is yung parang ganito. Diyan lang sa mga connection niya. So, yun na rin po yung gagamitin natin na formula sa pag-compute nung nung sa drywall. Okay? So, ang gagawin natin, ito, ipa-plus ko lang ulit. And then, punta tayo dito sa drywall. Ito, itatimes ko siya dyan. And then, itatimes ko siya sa square equivalent ng isang size. Okay, so ayan, 4 by 8 or 1.2 by 2.4. Wait lang po 1.2 times 2 plus 2.4 times 2 and then i-divide ko siya sa 4, 1.8 times ko siya sa 1.8 and then 2.2. Okay? So, ganun din po dun sa ating FISM board sa ceiling. Okay? Ayan mapansin nyo. Kailangan din natin lagyan ng masilya yan. Sorry. Iano ko lang. Plus ito times 1.8 times 2.2. Okay? So, yan. Ito yung sorry. Tatimes ko pa pala ito sa 0.1. Okay? So, 0.1 lang yung consideration natin na width niya. Okay? So, nadagdagan tayo ng, ilan ba yan? Ewan ko. Basta nadagdagan yung ating area for skim coat. Okay? So, yun lang po. So, yung coverage naman niya, check natin dito. Skim coat coverage. Yan. Pansin nyo, yung isang bag which is 20 kg, either 20 to 40 or 8 to 10. So, depende po yan sa thickness niya. Kung 0.5 to 1 mm, ito po siya. And then 2 mm, syempre, kapag mas makapal, mas konti na lang yung coverage niya. Ngayon, ano yung consider natin? Ang consider po natin dito is itong 1 mm. Okay? So, yung 1 mm po na yan, ang theoretical coverage niya is 20. Pag sinabi pong theoretical, parang based lang sa computation. Kumbaga, iba po sa
sa actual. Okay? So, yun po yung opposite ng theoretical, actual. Okay? So, kung 1 mm ang consideration natin, 20 square meter per bag. Okay? So, 20, lagay natin dito. So, ito, i-divide natin siya sa 20. Yan. So, i-round up ko po siya. Round up. And then, ito, per bag nito, magkano na ba to? 560 to 600. Sabihin mo ng 600. Okay? So, mamaya ko na i-drag yan. And, drag ko na pala. Para mas maganda. Para automatic pag nilagyan natin, lalabas na yung ano niya. Equivalent niya. Or amount niya. Okay? So, next po natin ay itong flat latex paint. Okay? Sa flat latex paint naman, as I've said kanina, kung ano po yung pinalitadahan natin or nilagyan natin ng skin coat, yun yung lalagyan natin. Okay? At the same time, yung ito, lalagyan din natin yan ng primer. Okay? Pa-primerin po muna natin yan bago natin lagyan ng top coat. Okay? So, sa pag-compute niyan, ito, plastering equals ulit natin and then i-add natin yung quantity nito. Yan. Quantity nito and then i-times ko siya sa isang size na 1.2 times 2.4 plus yung ito sa ceiling din. Okay? So, times 1.2 times 2.4. Okay? So, kaya po pala ito. Kaya nakalagay dito na FireSem board na pwede siya, baka mapansin nyo, bakit kailangang under concrete itong sa drywall? Kasi nga po, ang ginamit natin is ito, fiber cement board. Ayun, cement. So, pang concrete, ito talaga yung kailangan natin. Okay? Ito po pala. Baka may makapansin ito sa quantity. Okay, sa quantity naman, mapansin nyo po, nag-add tayo dyan. Ibig sabihin, itong quantity na to, hindi siya yung actual na quantity or yung area ng drywall or nung ceiling natin kasi nga, may pasobra tayo dyan. Okay, ngayon, bakit yan po yung ginamit natin? Simple lang po yung sagot, for simplicity. Okay, para mas madali yung competition natin, yan na po yung gamitin natin na quantity. Okay? So, yun po. And then, yung coverage naman niya, check natin dito, coverage, paint Boysen. Ito, top coat ata to eh. Ito, top coat na to. Ayan, so top coat, ito na po yung nakalagay. Top coat ba to o primer? Halos parehas lang naman ata siya. Double check ko kung merong primer akong nahanap. So, ito, anyway, ito po talaga yan, hindi nagkakalayo yung coverage niya. 30 to 35 square meter per gallon. Yan o, 4 liters per 4 liters or per gallon. So, 30 to 35. Ang gamitin po natin dyan ay 35. Okay, so 35 square meter, isang coat. Pero naka-pail kasi tayo dyan. So, itong 35, itatimes ko siya sa 4. Kasi, yung isang pail, isang balde, is 4 gallon. Okay? And then, or pala, hindi and then, or, isang galon, 4 liters. Tama? Ayun, nakalagay, 4 liters. And then, ito, 4 na galon, di ba? So, 4 na galon, yung isang galon is 4 liters. So, 4 times 4 is 16 liters. Kaya mapansin nyo dyan sa mga balde, nakalagay 16 liters. Okay? So, yun, 16 liters po yan. So, yan na yan, 35 times 4. So, computein na natin yung ating flat latex. Okay? Or primer. So, ito, divide ko na. Ito, iano ko na lang. Drag ko na lang po yan. Yan. So, yan. Ito, dinivide na lang natin dyan. And then, hindi natin siya times 2 to kasi isang coat lang. And then ito sa isang balde, mga 2.7 ata. 2.7 na ngayon. Dito naman sa ating color cream, same na rin siya ng kulay. Okay? So, same na rin siya. Ito kasi, baka gusto nyong i-less pa to eh. Pero ito, hindi ko na i-less yan kasi napakaliit lang naman na yan. Okay? So, hindi ko na i-less yan. So, in short, kung ano yung area nito, siya na rin yan. And then, ito, since parehas naman na sila na na parang coverage. So, ito na rin ang gagamitin natin. So, ito, Ctrl-C, Ctrl-V ko na lang. Ito, dadrag ko na lang yan. Pero, ito po, ita-times 2 ko to. Kasi nga, dalawa yung 2 coatings. Okay? So, 9. So,
Ang ginagawa ng iba, ito tina-times 2 na lang kasi 1 coat. Kung halimbawang 1 coat ang estimate nila, ita-times 2 na lang nila 'yan. So kung ita-times 2 'yan, siyempre 10 ito. Pero mapansin niyo po dito sa computation natin is 9 kasi nga ito po yung mas tamang computation. So computein niyo yung or kumbaga doblehin niyo muna ito saka niyo i-divide dito. Hindi po yung pag nakuha niyo yung kung ilang quantity sa isang coat, ita-times 2 niyo na lang, puwede naman 'yun, kung tutuusin, kumbaga mas shortcut lang 'yun. Pero ito kasi mas detailed. Okay, so, kung halimbawang sobra kayo, meron kayong sobrang 2.9. So, sayang din nung 2.9. Okay, so halimbawang 2.9 lang, 2.9 yung isang balde. Okay? Dito naman po sa ating, color gray, ito, kailangan nating kumpitin itong mga, kung tingnan natin yung perspective yan, kailangan nating kumpitin yan. Tama? Yung area na yan. Okay? Diyan tayo magkakaproblema. Matrabaho po yan. Kaya, ang gagawin ko dyan, ito, naka-hide na lang siya. I-ano ko lang po ito. Yan, insert ko lang. And then, ito, idadrag ko. Ilalapit ko siya dito. Yan, ilalapit ko lang dyan. Ngayon, nagawan ko na siya ng computation. Ayan, o. Ipapakita ko na lang po dito. Mamaya, explain ko kung paano. And then, kung gusto nyo, i-screenshot nyo na lang yan. Yan. So, yan, ito. Perimeter molding muna pala. Perimeter molding. So, ito po yan. Yan. Perimeter molding. Yan. Yan. Ito yan. Yan. Perimeter molding. And then, next, canopy. So, ito po yan. Canopy. Yan. Yung mga yan. Canopy. Tingnan natin sa 3D. Ito po yan. Yung mga yan. Canopy. Okay. Next po natin, window molding. So, ito pong mga molding na yan sa windows. Yan. Yung mga yan. Next, itong sa door molding. Okay. So, yan po yung mga yan. Window. And then door molding. Okay, so medyo matrabaho po yung computation natin na yan. Kaya hindi ko na ipapakita para mas madali po yung ating tutorial. Okay? Pero explain ko na lang kung paano po siya kukunin. So, for example, itong perimeter molding. So, meron naman po tayong detail niyan, perimeter molding. Hanapin natin yung, ayan o, concrete molding, page 8. Page 8. Hindi ito. Hindi ito. I think ito. Double check ko. Ito yan. Concrete cornice pa lang nakalagay. Concrete cornice. So, ito po yan. Yan. Ito yan. Okay. So, ito yung cross-sectional area niya. Ano yun? Yan. So, ito po. Ang pipinturahan lang natin dyan, hindi yung buo, no? Hindi yung palibot. Kundi itong side lang na to. Ito. Zoom in ko lang. Ito. Sorry. Ito. Itong side lang ang hindi kasama. Okay? Kasi nga, ito yan eh. Nasa pader na yan eh. Paano mo pipinturahan yan? Okay? So, ang pipinturahan lang natin itong top, then side, and then bottom. Okay? So, basically, ang width po niyan is ito, 0.25. Paano nangyari yung 0.25? Ito po siya. Bali, 50 plus 75, 125, plus ito, 25 yan. So, 150 na yan. Plus ito is 225 na. Plus ito, 25. So, 250 or 0.25. Okay? 0.25. And then, kunin nyo po yung perimeter or length niya. Yung haba nito. Yan, kunin nyo yung haba niyan. Yan. So, pagkuha ng haba niyan, ito po. Tingnan natin yung floor plan. So, punta tayo sa second floor. So, ito po siya, no? Sa palibot niyan. So, sa pag-compute po niyan, ang ginawa ko, ito muna. Kumbaga, ito, yan, 8, tapos 8 din sa kabila, and then ito, 7. 7 kasi ito eh. Ito, at saka ito. 7 yan, and then 7 din to. 7, 7. Okay? And then, saka ko inad itong 1.35. Yan. Okay, 1.35. Kung gusto nyo, yung 7, gawin yung 7.3. Pwede lang din naman. Okay? Pero yan na yung nailagay ko. 7 times 2 plus 8 times 2, yung kumbaga yung perimeter, and then idinagdag ko yung sa may overhang or cantilever na 1.35. Okay, so yun po yung area ng perimeter molding. Sa canopy naman po, ito dapat hindi ko na i-explain kasi dapat alam nyo na yung pag-compute. Ito basic lang. Pero ito, anyway, explain ko lang din para po mas maintindihan nyo ng mabuti. Ito naman pong sa canopy, mako-compute nyo naman siya using itong detail natin na ito sa nasa page 8. So, paano po computein? Mapansin nyo,
may extension yung ating canopy, so hindi po siya sagad dito sa may window. So from window, mapansin nyo, may extension siya na 0.25. Ayun, 0.25 papunta doon. And then 0.25 na rin po yan sa kabila. Ayan, sa kabila. So in short, ang haba po nito is kung ano yung width nitong bintana, i-plus nyo yung 0.5. Kasi nga, dalawang 0.25. For example, puntahan natin yung ating ito. Sa ating W2. W2 kasi mukhang W2 ito eh. Yan, W2. So, ito, lahat po yan hindi lang po ito. Lahat yan ng may canopy sa ground floor. So, kung W2, ito magiging 1 meter yan. So, 1 meter plus 0.5, kasi nga, dalawang 0.25. For example, ito So, kung 1 meter times, plus 0.5, ito, itatimes ko siya sa lapad naman ito. Ito. Yan. So, ano bang lapad yan? Ang nakalagay dito sa detail ay 0.4. Ayun, 400 mm wide. Ayun. 400 mm wide and then 100 mm yung thickness niya. Or, yung thickness. So, ito po siya. Yan. Yan, 0.4 and then ito 0.1 and then 0.4 ulit. So, ang kailangan natin dyan is ito, 0.4, 0.1, 0.4 or 0.9 yung total nun. Ita-times ko siya sa 0.9 and then kung ilan yung W1 sa ground floor, itingnan nyo na lang sa plano. Okay, for example, 3, ganyan. And then so on and so forth. So, ganyan po yung pag-compute ng sa canopy. Sa molding naman, nandito rin naman siya nakalagay. Ayun, So, from the edge ng ating bintana, naka-offset siya ng 50 mm and then yung width ng ating bintana ay ng concrete molding ito siya 100 mm ayan 100. So kung tingnan natin sa 3D, ito po siya. For example, ito. So yan. Ayan 0.5 ito 0.1 yan. So compute niyo na lang po yung area niyan. So, hindi na natin ipapakita dito, pero ito, yan. Pwede nyo tingnan yan, screenshot nyo na lang po yan. Then, sa door molding, canopy, and then perimeter. Okay, so, itagalan ko lang para mas may screenshot nyo ng mabuti. Ayun sa tasa, yun po yung sa tasa, tingnan nyo. Yan, pati ito. Screenshot nyo na lang, and then yan. Okay, so, check ko lang recording natin. Okay, so, mag 2 parts talaga tayo dito. Masyadong matagal. So, ito, ang nakuha nating area dito, kung pagsasamahin natin to, ito burahin ko na lang po ito Kung pagsasamahin natin to ay 42.8. Okay? So, tama, 1 galon lang talaga ang kailangan natin yan. Okay, so 42.8, ito, i-equals ko na lang to dito. Yan. 42.8 yan. And then, tanggalin ko yan. And then, yung coverage niya, ang ginamit natin dito is 35. 35 din. 35 lang po yung lalagay natin dito kasi nakagalon lang tayo. Kung kung naka-fail ka dito, edi times 4 mo yan. Okay? So, 35 yan. Ito, idadrag ko na lang po dito. So, yan. Ito 2 coats natin. So, yan. 3 galon. So, 1 galon natin, ang presyo niyan, mga 800. Okay? So, yun po. Okay, so masyado nang matagal. Next part na po natin yung ating kasunod dito. Okay, so yun. See you po sa next part ng ating computation sa ating painting works. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. And once again, God bless you everyone. Jesus loves you. Okay?